mapupunta sa atin. So nung nangyari po yon, I expected na. Minsan lumalamig, minsan nag-heat up. Hindi ko po na-expect yung barilan nung May 13 dun po sa Senate. So nung nangyari yon, tapos nung nakita ko yung reaction ng gobyerno, lalo ng NBI na para bang wala lang, they had to do it, parang hindi Senado yon, I realized na assassination or aksidente, patayan na aksidente could be there, di ba? That's why pagka mas sane o nakapagkwentuhan na ako sa ibang mga senador na nasa majority, tinatanong ko rin sila, kung mga anak nyo nandun, kung asawa nyo nandun, ano mararamdaman ninyo? Nagpuputukan, nakakulong kayo sa nakita mo, mga media, kaibigan natin yung mga yan, kasama natin araw-araw, mga staff natin, nandyan. Yung mga police, marines, na-assign lang sa atin. No? But the point I wanna make today is not na ibalikan yon, but the point I wanna make is that may cost ang lahat. Following Christ, may cost po yan. Speaking for the truth, may cost po yan. Kung taga-Clark ka, kung pro o anti ka, dun sa Paxili ka, kahit hindi ka taga-Clark, kahit hindi ka taga Pampanga at Tarlac, may cost po ang pumanig o lumaban, di ba? Siyempre, usually kapag ka-criminal syndicate, pagkakampi ka, yung marami kang reward, pero yung cost nun is eventually crime does not pay. Ang problema, pag sa start, ikaw ang lumalaban, usually binabalik sa'yo yung investigasyon or inuusig ka rin because ayaw din nilang mabuko, no? I'm talking in general, wala akong tinutukoy na eksakto. We have to look at the general theory so that we can see how it's applied to our country. What's my point? May cost po. So, yung kasuhan ka, yung imbestigahan ka, yung unahin ka, yung wala ka sa radar, biglang ikaw na sa gitna, kasama sa cost yun. So, wag po natin kakantahin ang ating pambansang awitin o ang lupang hinirang at sabihin ng ang mamatay ng dahil sa iyo kung hindi tayo willing na magsakripisyo. But actually, ang hinihingi naman ng ating bansa, extreme na yun yung mamatay na dahil sa iyo because that is in extreme situations. For example, ang ating Coast Guard at military, ang ating mga police, they live that daily, yung mamatay ng dahil sa iyo. But for ordinary citizens, yung sumunod lang tayo sa batas, di ba? Yung price we pay if we criticize, di ba? So, babalik lang po ako dun sa SONA tomorrow. Turn naman po ng opposition mag-contra SONA sa Tuesday. So, after the SONA tomorrow, send comments. I'll try to have a short vlog para kung anong gusto nyo isama sa kontra SONA. But give me your honest assessment. Don't look at the messenger, look at the message. So, don't look at President, if we look at President Marcos, yung mga pro, yung mga Marcos na rin or Marcos pa rin, magiging positive. Yung mga ayaw sa kanya, negative. Let's look at his message tomorrow and saan nag-agree at saan hindi nag-agree. Ano sabi ni, may nakita ko doon tungkol sa mustache. Maris, ayan. Marie Chris Fahilan from Batangas City, Eloisa Yu, Archie Gumalo, Nestor Asconda, Cyrus Manipol Jr., Sidra Rasvier, BC Dohora, ang ingay. Maingay dyan, maingay dito, maingay ba to? So, Renato Acuna, dak ka ng dak. Okay. So guys, community itong Facebook natin, everyone's welcome. If you don't like what we're talking about, you can tune out unless you're may kontrata or you're paid to watch and comment. But otherwise, but kung yung comment nyo kahit negative, basta constructive, bakit po hindi? Kasi wala namang perfecto, di ba? Danica Lee, Darlene Serrano, hindi po ako nagpapatay ng comment section kasi tingin ko parating importante yung feedback. At kaya nga minsan, mas gusto ko yung format na ganito na hawak ko lang yung cellphone. Pasensya po kayo, wala pala akong mic today. Yung mga ibang purist o mga kababayan natin na minsan nakikinig kahit maingay, halimbawa na sa mga bus o jeep, mas maganda talagang may mic. Reminder to myself. So, I have to take out my pamangkins, mga anak ko na sila, mag-late lunch. Tapos, request nila SNR Olanders para yung mga snacks nila for the week, di ba? So, hopefully, makasunod sila ni June Prado. Maayong hapon, brother, watching from Las Piñas. Ayan po. Prayers po. Lynn Garcia, God bless you, Mingay. So, God bless you, everyone. Time with the family. Alam ko, maraming sa ating mga kababayan, nakatutok pa rin ng work kahit Sunday. Ayan, kung hindi makapunta physically sa church, online, kung ano man ang religion natin, anong edad, Luzon, Visayas, Mindanao, nasa abroad, please po, magkaisa din tayo basta't ikabubuti ng ating bayan. Sabi nung isa, under attack, tapos thumbs down. Kayo na po humusga. Kaya nga, di ba, minsan, tell all. Sinasabi ko talaga sa inyo lahat ng background story, pero hindi ko naman kailangan parating sabihin. Minsan, chill lang. Because ganun talaga po ang buhay. You have to live it a day at a time. You have to wait. Sometimes po, ikaw yung
nag-accuse, minsan ikaw yung na-accuse. Ang importante po, siguro yun ang iwanan ko sa inyo. Ano difference po na labanan natin ang corruption at labanan natin ang culture of corruption? So let's see, before the SONA bukas, kung may time, yan ang pag-usapan natin, ha? We have to fight both. Pero ano difference ng fighting corruption sa fighting the culture of corruption? God bless you guys! Sabayan niyo ako sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Pakisabi sa katabi mo, ang ganda ng plano ni Lord sa'yo. Pero pakisabi naman dun sa kabilang side, may plano ang demonyo sa'yo. So, first thing I want to share with you guys, maganda plano ni Lord. Nasa campus kayo, gusto ni Lord makatapos kayo. Gusto ni Lord maganda trabaho at karir nyo. Baka iba sa inyo, dyan nyo makikilala ang partner nyo sa buhay. Pero ang demonyo gusto mag-drugs kayo. Ang demonyo gusto huwag kayo mag-church. Ang demonyo gustong ma-discourage kayo, di ba? True or false? Ang mga kabataan ngayon ay confused or slight. In a scale of 1 to 10, gaano katotoo yun? 6, 7. Okay. Gusto ko lang to i-share sa inyo. Every generation, sinasabi sa mga bata, confused sila. Bakit po? Kasi yung mga matatanda, confused kung ano na yung bata ngayon. So pare-pareho lang tayong confused. Pero sa Bible po, si Moses ay pinalaki sa palasyo. Sa pinaka-modern na civilization sa Egypt. Pinalaki siya na isang royalty, anak ng Pharaoh. 40 years po siya doon. Then after, saan po siya napunta? Sa desert, pag-aalaga ng kambing at ng tupa, 40 years. Tingin nyo hindi siya na-confuse? Ikaw ba hindi ka mako-confuse? Lumaki ka sa bilang prinsipe? After 40 years, doon pa lang ang kausap mo at saka kambing? Tapos makakita kang halaman na nasusunog pero hindi nagko-consume? Tapos sasabihin sa'yo, ikaw ay babalik doon para palayain ang tao. Ang tao ko. Hindi ka mako-confuse. Pangalawa po, si Gideon. Si Gideon po, nagtatago sa kuweba. Kasi tuwing tag-ani, yung kanilang kalaban, kinukuha yung ani. So hindi siya duwan, pero hindi siya courageous. Sabihin na natin, discouraged. Pero ano sabi sa kanya ng angel? Gideon, a mighty warrior. What if sabihin sa ni Lord ngayon, you are the mighty warriors in your campuses? Pero hindi ka magaling magsalita. Pero hindi ka magkada. Pero first time mo mag-attend sa mga churches ng G12, paano ko naging mighty warrior? Pangatlong example po, si Joseph. Second to the bunso. Paborito ng tatay niya. Pinakamagandang damit, hindi sa kuya, hindi kay Tito. Kung binigay kay Joseph. Nanaginip si Joseph, lahat lumuluhod sa kanya. So nagka-confidence siya, hindi siya confused. Pagkatapos ng pamilya, na lumuhod sa kanya lahat, anong ginawa sa kanya? Nilagay sa pit, ibebenta. Papatayin sana. Pero sabi ni Lord, mahal pa rin kita. Kaya hindi siya pinatay. Naging mayordomo. Sobrang galing niya, siya ay naging katiwala, pero nagkagusto sa kanya yung asawa. Gusto siya maging hindi po. Ano nangyari sa kanya? Nakulong siya. Nung nakulong siya, na naginip ang hari. So ano, alam niyo na itong mga story na to, this is what I want to tell you. Your seatmate is going to tell you, masarap kang barkada. Kaaway mong barkada, sasabihin sa'yo, mataray ka, maaho ka, hindi ka matalino. The world will tell you, kung mabasted ka sa nililigawan mo or hindi ka pinansin ng crush mo, you will say you're not attractive. You will get gave His only begotten Son because He loves you, or to this world who is telling us we're a failure. No? So kung ano